Tambay pero nakabili ng 4 na motor at nagpatayo pa ng malaking bahay. Pero hindi lang yan dahil may sports car pa. Ito ang laging tanong ng mga marites dito sa amin. Alam nila na may maliit na negosyo kami pero hindi pa rin ito sapat para ma-afford ang lahat ng to. So paano nga ba namin na-afford ang lahat ng ito? Ano ba yung sikreto? May 4 na motor na nakapark kami sa labas at ang 2 dito ay sports bike na talagang masakit sa bulsa. Pero hindi lang ito ang dahilan bakit sila na-curious sa anong ginagawa o trabaho namin para ma-afford ang mga to. Yung kuya ko ay may sasakyan, kulay blue ito at sobrang ingay. Parang sports car talaga ang dating niya. Kung wala kang alam sa sasakyan, talagang masasabi mo na sports car talaga. Pero hindi ito sports car. Normal lang to na sasakyan na maingay pero maporma. Kaya sa tuwing uuwi ang kuya ko, talagang napapalingon ng mga marites kung sino ang dumadating. Kala siguro nila na artista. Pero ang kinagugulat talaga nila, bakit dito huminto sa bahay namin na sira-sira na. Pero nang bumaba na yung kuya ko, nagulat sila. Kuya ko pala ang sakay ng sasakyan. Pero naya siguro ang kuya ko sa mga marites. Kakasabi nila na may sasakyan pero sira ang bahay. Kaya nagpatayo na lang siya ng bahay. Pero alam mo ba, nung nagpatayo na kami ng bahay, minarites na naman kami. Hay, iba talaga mga marites ngayon. Gagawin ang lahat. Mag-isip ng kung ano-ano, may masabi lang na masama sa'yo. Pero paano nga ba na-afford ito ng kuya ko? Ito na, sasabihin ko na. Kung di mo alam, itong kuya ko ay may maliit na business. Pero hindi lang business ang source of income ng kuya ko. Panoorin mo hanggang dulo para malaman mo rin. Baka makakuha ka rin ng idea for another source of income. Ang business nga pala ay wifi bindo at computer shop. Pero ang lahat ng ito ay hindi kasya para makabili ng mga motor, sasakyan, at magpatayo pa ng bahay. Kulang pa nga ang kita sa wifi bindo business sa pang-araw-araw namin. Itong computer shop ay nasara dahil nasira ang mga computer. Pero okay na rin to kaysa sa wala talagang pinagkakikitaan. So paano nga ba na-afford ito lahat ng kuya ko? Wala siyang trabaho. Pati ako, wala din. Kung hindi mo na itatanong, itong kuya ko ay may asawa na. Kaya sorry sa mga babae dyan. Gwapo pa naman kuya ko. Gwapo matulog. Itong asawa ng kuya ko ay teacher na. Nagtuturo na sa school. Kaya may sahod na. Pero kasya lang din sa pang-araw-araw na gastusin nila. Pero pag pinagsama mo ang kita ng maliit na business, sweldo ng teacher, medyo okay na rin. Kaya kayo dyan, mag-asawa na rin kayo ng teacher. Pero hindi ibig sabihin mayaman na yung kuya ko ha. Mukha lang kaming mayaman. Pero kasya lang ito sa pang-araw-araw. Minsan may sobra, minsan naman kulang. Sobrang hirap na kasi ng buhay ngayon. Sobrang mahal ng mga bilihin. Pero yung sahod, ganun pa din. Kaya di pwedeng aasa ka lang sa isang source of income. Dapat hahanap ka ng ibang paraan. Pero bakit nga ba bumili kami ng madaming motor at may sasakyan pa kung hindi kami mayaman? Kaya ito na yung sagot mga marites. Alam mo, dati kasi pangarap lang to namin. Lumaki kami sa hirap, walang sasakyan. Naglalakad lang sa daan. Kabayo lang ang sinasakyan namin dati. Farmer kasi papa namin. Yung produkto sa farm ay sobrang mura. Pero mahal ang bilihin. Kaya di namin afford ang bumili ng motor man lang. Kaya nung nakapag-ipon na kami, tinupad talaga namin yung pangarap lang namin dati. Kaya maraming salamat sa sumuporta sa mga video ko. Unti-unti na rin natutupad ang pangarap ko na maging content creator. Pero sana patuloy mo pa rin akong suportahan.